Partial derivatives. A partial derivatives of a function is defined as the derivative of one variable with respect to one of those variables, with the others held constant. Let C is a function of x and y, and also C is equals to f of x and y. Then partial derivative of C with respect to x is dc over dx, is the ordinary differentiation of with respect to x taking y constant. Likewise, dc dy is the ordinary derivative of c with respect to y taking x constant. The partial derivative of a function f of x, y, and so on with respect to the variable x is a variable denoted by fx df over dx or dx. To solve this, para mas intindihan natin yung mga yung ibig sabihin ng partial derivative, tara magsagot ng mga example. Example number 1. f of x, y equals x cubed plus 3xy. Ibig sabihin na to ay ang gagawin mo ay hanapin mo yung derivatives na nakarespect sa x, tapos hanapin mo rin yung derivative na nakarespect sa y para mas maintindihan. Tara sagutan. So hanapin natin yung nakarespect sa x. Since nakarespect sa x siya, ang independent variable niya x, so ang derivative ng x cube ay 3x squared, since yung exponent niya i-multiply lang sa coefficient, since 1 lang yung coefficient, so magiging 3 yon. Then yung exponent na to magiging or ma-minusan ng 1 pala, di bali yon. Then since 3x times y, since 1 ang exponent ng x ay 1 lang, 1 minus 1 magiging 0, so ang matitira lang yung y. Ayan na yung sagot kapag nakarespect sa x. Paano naman pag nakarespect sa y? So pag nakarespect yan sa y, ang independent variable natin ay yung y, syempre. Kapag independent variable yung y, ibig sabihin lang niya lahat ng x or lahat ng walang y or lahat ng hindi y pala ay hindi variable, so constant yon. Ibig sabihin yung x cube ay 0 since constant yon. Tapos ang derivative ng 3xy, since 1 lang din yung exponent ng y, pag minusan natin ng 1 yon, magiging 0. Y raised to 0 equals 1. Yung matitira na lang is yung 3x. Kaya ang sagot dito ay 3x. Yan ay final answer. Ang ibig sabihin na tong symbol na to ay kailangan na hanapin mo yung derivative na nakarespect sa x, y, o so on, kung ano pa yung mga nakalagay doon. For number 2, hanapin din natin daw yung nakarespect sa x saka nakarespect sa y. Ang function ay sin xy plus 3xy. Hanapin muna natin yung nakarespect sa x.
Ang sin xy ay, since constant yung y, edi magiging y cos xy yung sin xy, since ang derivative niya is, pagka kinuha natin yung xy, kukunin natin derivative niya, magiging y na lang. Then ang derivative ng sin ay cos. So ang magiging kakalabasan ay y cos xy. And then ang derivative ng 3xy pag nakarespect sa x ay 3y, since sabi ko nga kanina 1 lang exponent ng x, kaya pag may nainusan natin ng 1, magiging 0 yung exponent. Kaya any number na naka-raise sa 0 ay 1 lang, so magiging ang matitira na lang ay 3y. So yun yung final answer. Hanapin naman natin yung naka-respect sa y. Ang sin xy ay katulad lang din ng isa. Ang nasa labas naman ay ang nasa labas naman ay x. Tapos cos lang din, since sin yun. Tapos ang matitira naman dito imbis na y, x naman. So yan yung final answer para sa x and y na independent variable. Para naman sa susunod na topic, triple integral. Integration of a function of 3 variable w is equal sa f of x, y, and z over a region r raised to 3 in x, y, z. Species called a triple integral, and it is denoted by integral r to f of x, y, z dv is equals to integral from e to f, integral of c to d, integral of a to b, f of x, y, z dx, dy, dc. Ang example ay integral of 0 to 1, integral of 1 to 2, integral of 1 to 2, x squared plus yc respect sa dc, dy, dx. Kahit nabaliktad din natin yung position, pares pa rin yung kakalabasan or equivalent pa rin silang dalawa. Pero kapag yung nasa gitna napunta sa gilid, hindi na sila equal. Describing the limit. The outer limits have to be constant. They can rely on any of the variables. The middle limits can depend on the variable from the outer integral only. They cannot depend on the variable from the inner integral. The inner limits can depend on a variable from the outer and middle integral. So, may example tayo. Example number 1 is integral from 2 to 3, integral from 1 minus c to 0. Integral of negative y squared, negative c squared to y squared plus c squared respect to dx, dy, dc. So, para masagutan natin to, kailangan natin step by step. Etong nasa dulo na integral sign, ayun yung unahin natin. Tapos yung nasa gitna, tapos yung nasa dulo. Ganyan yung step by step na pagkuha ng multiple integral. Unahin muna natin tong eto, yung nasa gitna.
Tapos papunta sa unahan. So, let's start. Copy na lang muna natin itong ito lang muna yung integral natin. Integral of negative y squared. Then y squared plus c squared. Then dx. Since ang ini-integral lang naman natin ay 1, kaya wala na siyang coefficient, o kaya walang variable na iba. Ang integral ng 1 dx ay simply x. Then yung limit niya, copyahin lang natin. Substitute natin yung limit ng x. Y squared plus c squared minus since evaluate natin yung sign, magiging kaparehas lang na itong nasa kabila. Parehas na to. So, magiging doble lang lahat. And then, since meron na tayo niyan, kunin lang natin paano nga ba kuhanin to. Copyahin na nga lang natin. Since ang integral naman natin yung nakuha natin kanina, 2y squared plus 2c squared. Then ang limit natin yung nasa may susunod, 1 minus c to 0, tapos respect sa y. So yan na yan. Integral lang natin siya. Magiging ang integral niya ay 2y squared, since naka-respect sa y siya, kaya magiging 2y3 over 3. Since hindi naman siya yung variable na naka-respect, kaya simply add y lang, kumbaga constant lang kasi siya. Tapos yung limit minus c to 0.
Then substitute natin yung limit dun sa y. Since 0 naman yung kabila, obviously 0 lang yan lahat. Ito lang una yung kukuhanin natin. So integral natin siya. Hindi na natin kailangan to. Integral natin to. Then ang limit niya ay yun nasa una na, 3 saka 2. Ay wait, 3 saka 2. Naka-expect sa BC. Tama ba? Yeah, tama. And then differentiate lang natin, labas yung constant, integrate lang natin, labas yung constant. 1 minus c dc. Hiwalay natin yung kabila, 2 c squared squared 1 minus c dc. Since ito obviously gagamitan natin yan ng U substitution, may shortcut sa U substitution. Since nakikita lang natin na c lang naman siya, 1 minus c, since negative yung may variable, kaya magiging negative yung kakalabasan. Kaya magiging 2, negative 2 third 1 minus c raised to 4 over 4. Then ito naman, hiwalay natin yung, evaluate lang natin para mas madaling solve. Ay tama ba? Ay dapat negative to. Yan. Tapos positive naman tong isa. C squared dc. Magiging 2/3. Ay mali pala. Simplify na natin. Magiging 3 times 4 is 12. 1 minus c raised to 4. Obviously negative c cube will be negative 2 over 4 c raised to 4. And also obviously it will be 2/3 c raised to 3. Since may meron tayong limit, hindi natin siya ada ng c. 2 to 3, limit from 2 to 3. So substitute yung value, negative 2 over 12. Value is 3. Ayusin lang nga yan. Ayusin mo na ba? Kaya lang.
1 minus 3 raised to 4. Ay, negative sign na pala yun. Tapos magiging 1/2. 3 raised to 4. And then minus yung nasa unang limit. So, simplify lang natin. Negative 1 over 6. Magiging negative 2 to. Negative 2 raised to 4 is 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. Then three times 3, 9 times 3, 27. 3 times 3, 9 times 3, 27 times 3, 54, 81. And then 27 minus negative 1 over 6, 1 16 and then 2/3 times 8. Then gamit tayo ng calculator para mapabilis. Negative 1 over 6 times 16 minus 1/2 times 81 plus 2/3 times 27 minus parenthesis minus 1 over 6 times 1 minus 1/2 times 16 plus 2/3 times 8 will be negative 67 over 3. That is the final answer.